kasama natin ang fan ng SB19. Pero ayaw niya magpakita sa camera. So, tatanungin natin siya, bakit SB19 yung napili mo, Ate Kat? SB19 stands for Show BT. Show BT. Ano yung Initials ng show. Initials ng company nila, which is Show BT. So, SB. Okay. So, yeah. Show BT yung pangalan ng company nila. Kaya pinaikling SB. Yes. So, si 19. Initials. 19 is combination ng country code ng Philippines at ng Korea. So, pag in-add mo siya, 19 yung total. Kasi yung company nila is nag-originate from Korea. So, originally, K-pop or P-pop na talaga? Yung company, ang goal nila is mag-create ng P-pop. Okay. So, sila yung first P-pop. Yes. Okay. So, next natin question. Kailan ka naging atin? 18. Recently. Ay, 18. Recently lang. Last year lang. Late na nga eh. Wow, late na yun Kasi nag-start sila 2019 pa, 2020. So before pandemic. So, pandemic babies, ganyan. Oo, marami. Late na ako. Ano na ako? Ang tawag sa akin ay Baby 18. Baby 18. Bakit baby 18? Baby, new fan. New fan. So, pag yung mga old mommy, gano'n. Ang tawag sa mga, meron silang tawag sa mga, Okay lang yan. Pause natin. Ano ang tawag doon? Ulit. So, lumang tao kapag mga old na members. Old fan, yes. Mga since 2019, 2020 pa. Sila yung mga lumang tao. Kami, since bago, baby 18. Okay. Infant, meron pa nga infant. Actually, magiging infant na ako kasi tapos na ako sa pagiging baby. So, baby infant. So, para talagang May stages ang pagiging So, nanonood ka ng concert nila? Oo naman. Ay, wow, talaga. So, pag nanonood ka ng concert nila, bumibili ka rin ng mga, di ba may mga, parang, may mga Merchandise. stick din ba sila ganyan? Kasi di ba ganun sa Korea? Apparently, hindi ako maka-score dahil laging sold out. Laging Ang sold bibilis ng mga 18, wala daw silang pera. Pero pag naglabas ng merch, wala pang 10 minutes, sold out na, di ba? Fast hands ang mga 18. So, ibig sabihin, may pera sila. In short, may pera sila. Pero nakalaan lang sa merch ng 18. Ganun. So, parang ikaw, no? Yes, may budget talaga. Naka-budget talaga. May budget talaga. May budget. Separate. Oo, grabe. Para pag nag-drop anytime. Grabe, binabudgetan niya talaga, no? So, since fan ka na late last year, ano yung mga songs na ipaparinig mo sa akin ngayon? Ilan yung mga kanta na yan? No, para masimulan na natin. Kasi, ang goal niya, guys, ma-convert niya ako into 18 kasi wala raw siyang kasama. Manood ng concert, manood ng kung ano-ano. So, naghahanap siya ng maaaya. So, titingnan natin kung ma-convert niya ako. Kasi hindi naman ako mahilig manood ng concert or hindi naman ako mga fan ng ganyan. P-pop, K-pop, ganyan. As long as nagustuhan ko yung kanta, all goods na sa akin yun. Ganun lang tayo, guys. So, titingnan natin kung mako-convert niya ako. So, within 30 days, pero grabe guys, patapos na yung 30 days niya. Meron na lang siyang 11 days para ma-convert ako. So, ngayon pa lang namin sinisimulan. Thank you, sir. So, yun yung goal ni Ate Kat. So, tingnan natin. So, ano-ano ba yung mga kanta ng 18? Let's start from the very beginning. Ay, tari. From the very beginning. So, ito ba yung unang kantang nirelease nila? Yes. Tapos, Before pandemic, yeah. Before pandemic. Hindi unang song. Meron silang mga earlier na nirelease na maganda naman yung catchy naman yung songs. Kaya lang, since ini-introduce nila ang P-pop, hindi medyo masyado. hindi masyado. Sabagay kasi Yun hindi ang naman struggles. masyadong dito sa atin yung P-pop eh. Diba? Mas parang more on mga singer talaga. Wala namang mga K-pop kasi. Oo, wala naman kasi mga pop-pop dito sa atin. Ano tayo eh. Pero K-pop, meron akong gustong K-pop group.
influence din naman sila ng K-pop. Oo, kasi nga, nabuo yung P-pop, diba? Doon naman nang galing. Pero, ayun, so let's see yung mga kantang ipaparinig sa atin ni Ate. Tingnan natin kung mabubudol niya kung maging 18. Meron na lang siyang ilang araw, guys. Alam niyo ba? So, sisimulan natin yan. Pero, narinig ko naman ng ibang songs. Actually, hindi iba. May isang akong kanta na nabanggit ni Ate Kat na kanta nila. So, sabi ko, naririnig ko na siya kasi napapanood ko rin sa TikTok na sinayaw. Sumikat yan sa TikTok. So, gagawa tayo ng reaction video doon. And, syempre, sa ibang songs nila. So, titingnan natin kung magwawagi ba si Ate Kat sa pagpapakonvert sa akin. Tulungan niyo ako, guys. So, tulungan niya siya. Ma-convert ako. Pero, malalaman natin yan. Kung mako-convert niya ako. Diba? So, yun lang guys. So, sisimulan na natin ang conversion. So, simulan na natin ang pagpaparinig ng kanta. Ito daw paparinig niya sa akin is, ito yung isa sa narinig ko na. And, ito yung sumikat na kanta. Kailan sumikat to, Ate Kat? Maging viral. Kailan sumikat to, Ate Kat? 2023. Last year lang siya sumikat. So, last year lang siya. Nauna siya naging viral sa TikTok. Kasi nagkaroon ng Gento Dance. Ayun, oo. Meron na napapanood ko. Sino kaya kumanta nito? Medyo maganda yung beat nung chorus. Pero hindi ko pa naririnig yung buong kanta. Actually, same din with me. Naririnig ko na yung Gento Challenge. Pero never akong ano na, kung sino yung artist. Alam kong Pinoy. Pero, big deal. Okay, yung song alam ko. So doon ka naging fan? Ganito yan. Naririnig ko na yung Gento. Dahil mapanood ko sa TikTok. Nag-birthday yung pamangkin ko na August. Sabi ng sister ko, ikaw, mahilig ka sa music. Ikaw nagbahala gumawa ng playlist. Kasi mga bata, 1 year old. Gumawa ka ng playlist para sa games ng mga bata. So, ako inisip ko, yung Gento. Kasi may Gento Challenge. Pero hindi ko naman yung singers. So, gawa ko ng playlist. May Gento. So, yun. Kita ko sa YouTube yung video nila. Tapos? Yung video nila na napanood kasi nasa world tour sila, nasa US sila na nagbabasking sila sa New York. So, ano gusto ba nila? Basking sa New York? Pero Pinoy, parang dahil mo ito sa BTS. Pero pinanood ko. Na-surprise ako kasi habang nanonood ako. Ang dami nilang fans na hindi Pinoy. So, sabi ko, hindi Pinoy yung fans nila. Bakit ito? Ba't kami mga Pinoy? Diba? Hindi sila pinanonood. So, na-curious ako. Mga iba't ibang lahi nanonood sa kanila. So, yun. Tapos may, una kong na-notice, ang daming sumisigaw ng Ken. Ken, ang gwapo ni Ken. Sino ba dito si Ken? Hindi pa rin ako convinced. Pero, na-curious lang ako. Sino yung Ken na sinisigaw nila? Naghahanap ako ng gwapo. Sino kaya dito possibilities? So, after ng video na yon, nag-skip na naman ako sa isang video kasi hinahanap ko si Ken. Sa isang video, Ken pa rin. Sino ba talaga? Paano ko ba malalaman kung sino si Ken? And then, umabot ako sa video ng interview ni Tony Gonzaga. Yung Tony Talks. So, ano talaga ako determined talaga akong malaman kung sino si Ken. Sino ba dito? Kasi magkakamukha naman sila. So, yun, apparently sa Tony Talks, kinuwento nila yung struggles nila. So yun. Pag napanood mo na yun, doon ka na mag-start na yung fan. So doon ka nag-start na maging fan nila. Narinig mo yung struggles nila, yung hirap na pinagdaanan nila, tsaka yung goal nila na sila yung first ever P-pop group. So nag-start yung pagiging fan mo doon sa napanood mo sila kay Tony Talks. Yes, oo. Kasi yung struggle nila na pinapa sila. Kasi visually, hindi pa sila ganun ka... Sikat naman. I mean, yung visuals nila, lagi silang nababash about that. Visuals. Ibig sabihin, maganda yung music nila, maganda yung lyrics, pero yung mga tao, pag nakikita sila, ay teka, hindi Okay. idol So, material. So gusto
ano lang, parang gano'n. Oo. Okay. Parang tayo, naririnig natin yung music na gento, na catchy siya, maganda yung music. Pero we never find time to alamin kung sino talaga yung artist. Okay. So, tama naman. No? So, siguro ganun talaga kapag maganda yung music pero hindi naman Naririnig natin ko na yung, nasa-search. naririnig ko na yung gento 2 years ago. Oo, viral siya. Makikita mo may mga foreigners, ibang nationality na gumagawa. Nung Pero we challenge. never find time na alamin yung artist. Oo. Ako kasi hindi talaga, parang pag narinig ko lang yung music, kunyari, okay, maganda siya. Pero hanggat hindi ako super attracted dun sa kanta. Hindi kasi talaga, hindi ako kasi nagiging fan ng isang, ng fan talaga totally. Except yung meron akong K-pop group talaga na super naging fan talaga nila ako. Parang, so, kasi gusto ko yung mga ganung beat. Until, ayan, pag mga ganito, hindi talaga, kahit sa mga Hollywood, hindi ako ganun ka-fan. Pero pag gusto ko yung music, gusto ko talaga. Gusto ko rin yung artist, ganun Pero siya. did you ever find time? Na Pag gusto mo hanapin yung sila. music na yung, ay, alamin ko nga yung artist. Alamin ko Oo, nga yung- nagagawa ko yun. Meron akong isang kanta na sobrang attracted talaga ako. Sabi ko, di ko siya mahanap kasi hindi ko alam yung title. Naririnig ko yung kanta. Parang bawat title, bawat Pag lyrics. na-invested ka sa isang song eh. Oo, hanapin mo yung hanapin mo research talaga. history behind. Tapos paano nabuo yung story, yung kanta kasi for sure yung kanta merong reason ba't nabuo yung kanta eh. Yan. So malalaman natin yan guys dito sa mga susunod nating panonoorin na reaction Hahaba pa. video ni Ate Kat. No? Hahaba So pa. hahaba pa pala kami. Ayan. Pero so tingnan natin, tatapusin na natin dito. So may next interview pa tayo kay Ate Kat. Hanggang sa ma-meet natin yung SB19 na yan. No? So Watch titingnan out. natin, watch out kung paano natin ma-meet ang SB19. No, yung grupo nila and kung paano ako mako-convert ni Ate Kat dito. So sa mga 18 tama ba? Meron kayong isang dito, member na nagkakalat porsigido. at porsigidong magkalat ng lahi nyo. Ayan. So, see you. And maraming salamat guys. Don't forget to follow us, subscribe on our YouTube channel. So, lalagay namin yung link dyan. So, follow nyo kami para mapanood nyo pa yung mga next reaction videos ko tungkol sa SP19. So, yun lang. Bye!